Magandang araw ka Booktag. Welcome sa ating channel na Booktag PH, ang iyong tambayan para sa mahuhusay na Tagalog audiobooks. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share upang mas marami pa ang makapakinig at matuto. Sa inyong suporta, hangad kong mapalawak pa ang ating channel. Maraming salamat. Surrounded by Idiots, by Thomas Erikson. Panimula. Ngayon, tatalakayin natin ang Surrounded by Idiots, ni Thomas Erikson. Naranasan mo na bang maramdaman na ang mga tao sa paligid mo ay hindi ka nauunawaan? O mas masahol pa na para bang napapalibutan ka ng mga tanga? Ang pakikipagkomunikasyon ay maaaring maging mahirap, at minsan kahit anong gawin mo, parang may mga taong hindi ka talaga maintindihan. Pero paano kung may paraan upang mas maintindihan ang iba, at ang iyong sarili? Ipinakikilala ng librong ito ang 4 na pangunahing uri ng personalidad na nagpapaliwanag kung bakit ang mga tao ay umaasal sa iba't ibang paraan. Maaaring isa silang likas na palaban, mahilig sa atensyon, o isang taong tahimik na nagmamasid sa likod ng eksena. Matutulungan ka ng Surrounded by Idiots na maintindihan ang mga asal na ito at makipag-usap ng mas epektibo. Pero saan nga ba nagmula ang ideyang ito? Balikan natin ang kwentong nagbigay inspirasyon sa librong ito. Nang si Thomas Erikson ay 25 taong gulang, nakilala niya si Stir, isang 60 taong gulang na negosyante na ginugol ang maraming taon sa pagtatayo ng kanyang negosyo mula sa simula. Bago simula ng isang bagong proyekto sa kumpanya, kinailangan ni Thomas na makapanayam si Stir. Isa sa mga unang sinabi ni Stir, ay napapalibutan ako ng mga tanga. Sa una, inakala ni Thomas na biro lamang ito kaya siya ay natawa, ngunit napagtanto niyang seryoso si Stir. May listahan pa nga siya ng mga dahilan kung bakit naniniwala siyang puro hangal ang mga tao sa paligid niya. Para sa kanya, halos lahat ng empleyado niya ay walang alam. Inireklamo ni Stir na ang mga tao sa Department B ay walang kaalam-alam, at ang Department C ay mas malala pa. Hindi niya maintindihan kung paano nakakarating pa sa trabaho ang mga ito araw-araw. Habang nakikinig si Thomas, naramdaman niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng galit ni Stir. Matindi ang paniniwala ni Stir na iilan lamang sa kanyang mga empleyado ang may halaga. Kaya tinanong siya ni Thomas, sino ba ang nag-hire sa mga hangal na ito? Sa sandaling iyon, parehong napaisip sina Thomas at Stir sa bigat ng tanong, si Stir mismo ang kumuha sa karamihan sa kanila. At dito lumitaw ang mas malalim na aral, sino nga ba ang tunay na hangal? Pagkatapos ng pag-uusap na ito, tinanggal si Thomas sa proyekto, pero hindi niya malimutan ang kanilang pag-uusap. Si Stir ay isang matagumpay at respetadong negosyante, pero kulang siya sa empatiya sa kanyang mga empleyado. Lahat ng hindi niya maintindihan, tinatawag niyang hangal. Dahil sa karanasang ito, nagsimulang magtanong si Thomas Erikson kung bakit napakaiba ng pananaw ng mga tao sa isa't isa. Ang paghahanap ng kasagutan ang nagbunga ng librong ito. Ipinapakilala ng aklat ang DISC model, dominance o dominante, induction o impluensya, submission o pagpapasakop, analytical o mapanuri. Ipinapareha ito sa 4 na kulay, pula, dilaw, berde, at bughaw. Ang mga personalidad na ito ang nagpapaliwanag kung paano at bakit tayo nakikipag-ugnayan at kumikilos sa isang partikular na paraan. Sa buod na ito, tatalakayin natin ang bawat personalidad, ang kanilang mga katangian, at kung paano natin magagamit ang kaalamang ito sa pakikitungo sa iba, maging sa trabaho, pamilya, o personal na buhay. Manatili hanggang sa dulo upang matutunan kung paano makakatulong ang mga pananaw na ito sa pagpapabuti ng iyong komunikasyon at pag-iwas sa mga hindi kailangang alitan. Simulan na natin. Pula o red, dominance. Nakakilala ka na ba ng taong parang palaging nasa kompetisyon? Yung tipo ng tao na kailangang siya ang laging panalo, anuman ang sitwasyon. Halimbawa, minsang may kapitbahay si Thomas na napansin ang kanyang tanim na mga gulay sa hardin. Maraming tao ang humanga sa maayos at preskong hardin ni Thomas. Ngunit ang kapitbahay niya, dahil likas na palaban, nagtanim din ng mas malaking hardin, hindi dahil sa hilig, kundi para lang higitan si Thomas. Ang ganitong pag-uugali ay isang klasikong katangian ng isang pula, o dominant na personalidad. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga gawin ng mga taong may ganitong uri ng pagkatao. Maaaring makilala mo ito sa isang kaibigan, kapamilya, o baka ikaw mismo ay may ganitong ugali. Ang red personality ay madalas may larawan bilang choleric, ibig sabihin ay mainitin ang ulo,
madaling mabwisit, at minsan ay padalos-dalos sa desisyon. Ang mga red ay matatapang, dynamic, at dominant, at hindi nila ito itinatago. Katulad ng kapitbahay ni Thomas, ang mga taong may ganitong personalidad ay matindi ang pokus at determinasyon. Naniniwala silang basta't pagtuunan nila ng pansin ang isang bagay, tiyak nilang makakamit ito. Direkta at matapang magsalita ang mga pula. Hindi sila natatakot magpahayag ng opinyon, kahit na ito'y masakit o mahirap tanggapin para sa iba. Para sa kanila, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa damdamin ng kausap. Mahilig din sila sa mga hamon at manalo sa kompetisyon, hindi mahalaga kung sino o ano ang kalaban. Isa pa sa mga katangian ng pula ay ang bilis. Masigla sila sa mga mabilis na pangyayari at agad nawawala ng interes kapag bumagal ang takbo ng usapan o trabaho. Kapag may nakita kang taong nababagot sa meeting o usapan, malamang ay may red personality siya. Mabilis silang makaunawa ng punto kaya't agad na silang nag-iisip ng susunod na hakbang. Kapag hindi nila nakikita ang potensyal ng isang bagay, hindi na nila ito papansinin. Ang mga pula ay mahilig sa panganib, itinutulak nila ang sarili hanggang sa hangganan. Hindi sila gumagawa ng bagay ng half-hearted. Buo kung buo, hindi rin sila umaasa sa opinyon ng iba, matapang silang sumusunod sa sarili nilang diskarte. Maaaring mukhang makasarili sila, pero hindi naman ganap na totoo ito. Bagamat mabilis silang kumilos, marunong din silang makinig at mag-adjust kung mapansin na hindi gumagana ang kanilang paraan. Ang pula ay resulta-oriented at ayaw ng walang nangyayari. Kilala sila sa pagiging masigla at flexible, hindi sila natatakot sa pagbabago. Sa halip na kabahan, ang pagbabago para sa kanila ay swerte. Gusto nila ng pakiramdam na sila ang may kontrol sa kanilang kapaligiran. Ang estilo nila sa pakikipagkomunikasyon ay puno ng kumpiyansa at katiyakan, kaya't madaling pagkatiwalaan ng ibang tao. Ang ganitong lakas at determinasyon ang bumubukod sa kanila mula sa ibang personalidad. Namumuhay sila ng buong tapang at walang takot. Para sa kanila, kung ayaw mong magsakripisyo, wala kang makakamit. Lagi nilang binibigay ang 100% at sinusubukan ang sarili kung hanggang saan ang kaya nila. Dilaw o yellow, sanguine. Nakakilala ka na ba ng taong parang araw-araw, palaging masaya, masigla, at puno ng buhay? Ang ganitong uri ng tao ay sumasalamin sa yellow personality o sanguine. Ibig sabihin, sila ay palakaibigan, masayahin, at laging may positibong pananaw sa buhay. Madaling makilala ang mga yellow dahil mahilig silang makipag-usap. May kakayahan silang pataasin agad ang iyong mood sa simpleng presensya nila. Sa halip na magtanong, mas gusto nilang magkwento, at kahit minsan ay wala sa paksa ang kwento nila, ginagawa nila ito para lang mapagaan ang pakiramdam ng iba. Ang kanilang positibong pag-uugali at masiglang pananaw sa buhay ay isang malakas na kombinasyon na natural na nagpapasaya sa mga tao sa paligid nila. Sa apat na kulay ng personalidad, ang yellow ang madalas na pinakapopular. Bakit? Simple lang, masarap silang kasama at magaan ang loob ng mga tao sa kanila. Ang mga yellow ay marunong magpakita ng pagpapahalaga sa iba, at dahil dito, gusto rin silang suklian ng kabutihan. Katulad ng mga red, mabilis ding magdesisyon ang mga yellow. Pero may pagkakaiba. Habang ang mga red ay base sa logika at rason, ang yellow naman ay base sa damdamin at emosyon. Isang halimbawa nito ay ang kapatid ni Thomas na si Maria, na perpektong halimbawa ng isang yellow. Positibo ang ugali, simple, at walang masamang sinasabi ang mga tao tungkol sa kanya. Saan man sila magpunta, wala ni isa ang hindi gusto si Maria. Isang araw, sinabi ni Thomas kay Maria na mukhang uulan. Tumanggi si Maria at sinabing baka hindi naman. Nang nagsimulang umulan, tinuro ni Thomas ang maitim na ulap bilang patunay. Ngunit sagot ni Maria, huwag mo nang alalahanin ang ulan, sisikat din ang araw. Hintayin lang natin. At naupo siya sa sofa na parang walang problema. Ganito humarap sa buhay ang mga yellow, kalma, tiwala, at laging nakatingin sa positibo. Ang mga yellow ay sociable at persuasive, madali silang magsalita, kahit sa mga hindi nila kakilala. Hindi sila mahiyain at laging nakatuon sa magagandang bagay sa buhay. Punong-puno sila ng pag-asa at halos hindi nawawalan ng ngiti o tawa. Katulad ng mga red, mataas din ang enerhiya nila. Marami silang kaibigan, updated sa lahat, at pinapahalagahan ng koneksyon sa mga tao. Hindi sila nauubusan ng sigla o saya. Kapag may kasama kang yellow, agad kang sasaya.
Bukod sa pagiging masigla, masayahin, at positibo, ang mga yellow ay madiskarte rin. Marunong silang humanap ng paraan para matapos ang kahit anong gawain at mabilis nilang nakikita ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Mahusay silang lumutas ng problema, kahit pamukhang imposibleng masolusyonan ito. Palagi silang nagmumuni-muni sa labas ng kahon. Sa madaling salita, ang mga yellow ay naniniwala sa pagbuo ng relasyon. Kilala nila ang lahat, gusto nila ang lahat, at madaling magtiwala. Kaya nilang maging kaibigan ng kahit sino, kahit 5 minuto pa lang silang magkakilala. Berde o green, phlegmatic. Ang berde ay kadalasang itinuturing na pinakakaraniwan at pinakabalanseng personalidad sa 4 na kulay. Ngunit hindi ito dapat ituring na negatibo. Sa katunayan, ang mga taong may green personality ang siyang pinaka-stable at pinakamatatag sa lahat. Tinawag sila ni Hippocrates na phlegmatic, ibig sabihin ay kalma at malamig ang ulo, habang tinawag naman sila ng mga Aztec na earth people, mga taong matibay, mapagpakumbaba, at konektado sa paligid. Ang mga green ay kilala sa pagiging kalma, banayad, at hindi pabigla-bigla. Bagamat maaaring makita silang ordinaryo, napakahalaga ng papel nila sa lipunan. Kung lahat ay leader, sino ang susunod? Kung lahat ay entertainer, sino ang manunood? Ang buhay ay tungkol sa pagbibigay at pagtanggap, at kailangan natin ang isa't isa upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng mga green ay ang pagpapakalma ng tensyon sa anumang sitwasyon. Ibinahagi ni Thomas ang karanasan niya sa isang pamilyang kilala niya. Ang asawa ay may yellow personality, palakaibigan at mahilig sa kasiyahan, habang ang misis ay green, kalmado at tahimik. Sa mga salusalo, ang asawang lalaki ang buhay ng party, nagdadala ng mga laro, at laging sumasagot sa mga tanong. Habang tumatalon-talon ang asawa sa paligid, ang misis naman ay nakaupo lang, tahimik na nakangiti. Tinanong ni Thomas ang asawa kung napapagod ba siya sa sobrang enerhiya ng kanyang mister. Sagot niya, "Naiintindihan ko siya, hindi ko kailanman pinipigilan ang saya niya." Ito ang perpektong halimbawa ng mahinahong likas ng mga green. Hinahayaan nilang maging malaya ang iba. Hindi sila demanding, hindi rin madaling mapikan at lubos silang maunawain. Ginagawa nila kung ano ang sa tingin nila ay tama, at iniiwasan nilang makasakit ng damdamin ng sinuman. Karaniwan, hindi sila nagtatanong o nagrereklamo, kahit pa may mga desisyong tila hindi tama sa paningin ng iba. Ang mga green ay magagaling makinig at kilala sa kanilang kabaitan. Maaasahan sila sa oras ng pangangailangan, at hindi sila mawawala kapag kailangan mo sila. Sila ay mga team player na mas iniisip ang kapakanan ng iba kaysa ng sarili. Kadalasan, sila ang mga taong nag-aalaga ng may sakit o nangangailangan sa lipunan. Isa sa mga kasamahan ni Thomas na si Maha ay may green personality. Lahat ng tao ay lumalapit kay Maha kapag may kailangan, at lagi niyang natatapos ang kanyang trabaho na may ngiti sa mukha. Hindi niya nakakalimutan ang mga kaarawan, anibersaryo, o anumang mahalagang okasyon. Kapag may pinagdaraanan ng isang kasamahan, naroon si Maha upang dumamay at magpalakas ng loob. Ang mga green ay palaging handang tumulong, kahit pa sa mga taong hindi nila masyadong gusto. Gusto nila ang presensya ng ibang tao at handang magbigay ng suporta, kahit sino pa man ang kaharap nila. Kapag sinabi ng isang green na gagawin nila ang isang bagay, tiyak na gagawin nila ito, anumang mangyari. Hindi sila nagrereklamo sa utos at naghahanap sila ng katatagan sa kahit anong sitwasyon. Hindi rin sila madaling magbago ng opinyon. Kapag may paniniwala sila, matibay nila itong pinanghahawakan, at mahirap silang baguhin ng ibang tao. Sa madaling salita, ang mga green ay tahimik pero matatag, mahinahon pero mapagmalasakit. Sila ang tahimik na haligi ng isang grupo, pamilya, o komunidad, at minsan, sila rin ang pinakakailangan natin ng hindi natin namamalayan. Bughaw o blue, analytical. Ang huling kulay sa personalidad na tinalakay ni Thomas Erikson ay ang bughaw o blue, ang mga taong tahimik pero mapanuri, laging nasa likod lang ngunit obserbador at analitiko. Habang ang mga green ay sumasabay lang sa agos, ang mga blue naman ay parang may laging tamang sagot pero bihira itong ipagsigawan. Ang mga blue ay mahilig sa detalye, kalmado, maingat magsalita, at laging nag-aanalisa ng mga bagay bago kumilos o magkomento. Maaaring kilala mo ang isang kaibigan na parang alam ang lahat, posible siyang may blue personality.
Kapag nagsalita ang isang blue, puno ito ng datos at ebidensya. Hindi sila nagsasabi ng bagay na walang basehan, kaya mahirap silang kontrahin. Pero kahit ganoon, hindi sila nagyayabang, at hindi sila nagsasalita kung hindi tinatanong. Hindi man nila alam ang lahat, makakatiyak ka na tama at maaasahan ang kanilang mga sagot. Hindi sila naghahanap ng pansin. Kahit alam nila ang sagot, hindi sila nagtataas ng kamay agad o sumisigaw para mapansin. Wala silang pakialam kung mapansin o hindi, basta alam nila ang tama, sapat na iyon. Ngunit minsan, ang kababaan ng loob na ito ay nagiging sagabal. Halimbawa, minsang nasaksihan ni Thomas ang isang blue na may tamang sagot sa isang puzzle pero tumahimik lang sa loob ng 2 oras. Nang tinanong kung bakit hindi agad nagsalita, ang sagot lang niya. Hindi mo naman ako tinanong. Ang mga blue ay hindi pa dalos-dalos. Lagi silang nag-iisip ng malalim, lalo na sa mga desisyong pangmatagalan. Habang ang mga green ay inuuna ang kapakanan ng iba, at ang mga red at yellow ay desidido agad batay sa emosyon o intuition, ang mga blue naman ay naglalakad muna ng paatros bago sumulong, sinisigurado nilang naiintindihan nila ang kabuuang sitwasyon. Para sa kanila, mas mahalaga ang proseso kaysa sa resulta. Ayaw nila ng panganib at gumawa sila ng mga sistema o plano para harapin ang posibleng problema. Kapag hindi malinaw ang direksyon o masyadong delikado, hindi na lang nila tinutuloy. Ang blue ay naniniwala na lahat ay dapat gumana ng perpekto. Handa silang magsakripisyo upang maabot ang 100% accuracy. Ayaw nila sa pagkakamali, at pinagsusumikapan nilang maging perpekto ang kanilang ginagawa. Hindi katulad ng yellow na nagpapasya gamit ang damdamin, ang blue ay gumagamit ng logika at rason. Isip muna bago puso. Kapag ang isang bagay ay hindi tugma sa kanilang pamantayan, nababahala sila. Isang halimbawa ng blue personality ay ang ama ni Thomas. Kapag may sira sa TV, cellphone, o sasakyan, laging niyang napapansin ang mga detalye sa manual at sinasabing, bakit pa nila isinusulat ang mga ito kung hindi rin naman gumagana? Kapag nakikita ni Thomas ang ama niyang tumitigil sa traffic light kahit 10 oras ng gabi at walang ibang sasakyan, iniisip niya kung bakit. Pero para sa ama niya, sumunod sa batas ay laging tama. Ganito mag-isip ang mga blue, prinsipyo bago abala. Sa panlabas, ang blue ay kalmado at mukhang tahimik parang green. Pero sa loob ng isipan nila, napakaraming nangyayari. Hindi dahil wala silang gustong sabihin, pinipili lang nila ng maingat ang kanilang mga salita. Inihalin tulad sila ng mga Aztec sa karagatan o tubig, tahimik, pero malalim at matatag. Ang mga blue ay mas tahimik kaysa sa ibang personalidad, at ito ang nagbibigay sa kanila ng natatanging presensya. Para sa kanila, mas mabuting manahimik kaysa magsalita ng walang saysay. Sa kabuuan, ang mga blue ay mapanuri, tahimik, matinong mag-isip, at maaasahan pagdating sa katotohanan. Hindi sila palasigaw, pero kapag nagsalita sila, makinig ka dahil malamang, tama sila. Conclusion. Ngayon, nakuha mo na ang malinaw na pag-unawa sa 4 na uri ng personalidad, red, yellow, green, at blue. Habang pinapakinggan mo ang bawat bahagi, malamang ay may mga taong pumasok sa isip mo, maaaring kapamilya, kaibigan, katrabaho, o kahit mga estranghero. Ang pag-unawa sa mga asal at pag-iisip ng ibang tao ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makipagkomunikasyon ng mas mabisa. Ano ang natutunan mo? Ang mga red ay matapang at dominanti, hindi dahil gusto nilang kontrolin ang iba, kundi dahil likas sa kanila ang pagiging mapagpersige. Kung naiintindihan natin ito, mas magiging madali para sa atin ang pakikitungo sa kanilang kompetisyon at pagiging direktang magsalita. Ang mga yellow ay hindi naghahanap ng kasikatan, gusto lang nilang pasayahin ang mga tao sa paligid nila. Palakaibigan sila, masayahin, at mahusay sa pakikitungo sa iba. Kapag may yellow sa team mo, lalo na sa sales o customer service, malaking tulong sila dahil likas ang kanilang charm at koneksyon sa tao. Ang mga green ay mga taong maaasahan. Sila ang unang tutulong kapag kailangan mo ng suporta. Tahimik man o simple, sila ang pundasyon ng maraming relasyon sa trabaho o sa pamilya. Ang mga blue naman ay perfectionist at mapanuri. Ginagamit nila ang logika at maingat na pag-iisip sa lahat ng bagay. Hindi sila pala salita, pero kapag nagsalita sila, alam mong pinag-isipan ito ng mabuti. Ano ang dapat tandaan? Ang pagmaster sa komunikasyon ay hindi basta-basta,
pero ang pagkilala sa personalidad ng tao ay unang hakbang. Kapag naiintindihan mo ang kulay ng isang tao, mas madali mong maiayos ang iyong approach sa pakikitungo sa kanila, at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi lahat ng pagkakaproblema sa komunikasyon ay kasalanan ng iba, minsan, tayo rin ang kailangang umintindi at umangkop. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, mas magiging matalino ka sa pagpili ng mga taong gusto mong makasama sa paligid mo. At kahit hindi tayo palaging nagkakaroon ng malalim na koneksyon sa lahat, ayos lang yun, ang mahalaga ay naiintindihan natin kung sino sila at kung ano ang maaaring magkatulad sa atin. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang buod na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Tagalog audiobook summary na makakatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad.